Good morning sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe po itong mga nangyayari ngayon mga kababayan. Mukhang takot na po sila talaga sa mga nakaw nila dyan sa flood control. Nanawagan po itong si Win Gatchalian, mga kababayan natin. Ng special session, yan ay utos daw ni President Bongbong Marcos, mga kababayan natin. Grabe na talaga itong nangyayari sa ating bansang Pilipinas, mga kabayan. Lahat ng magnanakaw, pinangalanan na. Lahat naman nakatanggap ng mga mali-malitang pera na basura, inilahad na, no, ng mga ex-marines. Tapos ito pa yung gagawin nila. Dalawa lang po ang bagay o rason kung bakit gusto talaga nilang kunin ang liderato sa Senado. Unang-una, hindi na lang po ito ka-impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi na po ito patungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Takot na takot sila, pangalawa dyan. Takot na takot sila dahil unti-unti na silang pinapangalanan ng ex-marines na sila ay nakatanggap ng mali-malitang pera. Ang pinag-uusapan na dito ngayon, mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mayong morning sa yung lahat dyan, Sorina Abalia, Orlando Batista. Maraming salamat sa mga nag-likes and nag-share. No? Pa-share po yung live natin. At pag-uusapan po natin itong mukhang nakaamba ngayon na kudita ulit. Ganun po talaga po ang kalaban natin ay nasa kapangyarihan. Gagawin at gagawin nilang lahat. Babali-balihin nila yung batas. Samantalang halos maubos na yung pera natin sa kakanakaw nila. O pala-atensyon muna natin mga kabayan, Nag-special session, nananawagan daw ito si Win Gatchalian. Special session daw ito ni Bangag. Mantakin yun, Ayaw lang talaga nila na magkaroon ng tunay na investigasyon dyan sa flood control. Yun yung totoo. Bukod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ay nangangamba sila na pag talagang nagkaroon ng tunay na investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee dahil pinag-aagawan nila. Ewan ko ba kung ano ba talagang dahilan? Kung bakit ayaw na ayaw nila na pamunuan ni Rodante Marcoleta at ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasama na dyan yung Blue Ribbon Committee Chairmanship ni Pia Cayetano, mga kababayan. Bakit kayo natatakot? Good morning, Sir Orlando at Sorina. Bakit kayo natatakot kung kayo ay seryoso para sa totoong investigasyon, para malaman ng taong bayan? Kasi po ang taong bayan ngayon ay inaabangan ang resulta ng investigasyon na yan. Kasi pera po ng taong bayan na pinag-uusapan dito. Hindi mo pera yan, Bangag. Hindi mo pera yan, mga buhaya ko sa Congress. Good morning kay Enzo. Ito mga bayan, itong ginagawa nila ngayon na special session na yan, alam na mukhang sad to say, mga kabayan, yung Brave 13 natin, mukhang dahil sa nasa kanila po yung kapangyarihan na yun ng isang Bangag administrasyon, mukhang yung Brave 13 natin, na alam naman natin talagang nakikipaglaban yan. Pero nung mapanood ko yung mensahe ni Alan Peter Cayetano kahapon, na para bang alam niyo na ang mangyayari ngayon, mga kababayan. Grabe. Mukhang alam na po ni Senate President Alan Peter Cayetano na mapapatalsik siya ngayong araw na to. Diba? Kung kayo ay para sa taong bayan, ibinoto kayo, inhalal kayo, karapatan ng mamayang Pilipino na malaman namin ang totoong nangyayari, kung sino-sino ba talaga
Yung mga nakatanggap dyan, base doon sa salaysay ng 18 ex-Marines. Dapat ninyong patutunayan ito. Dapat ninyong imbestigahan ito. Good morning kay Ma'am Josephine Manuel. BBM should not interfere in the Senate because it is independent. Correct. Totoo po yun. Pero mantakin mo nananawagan si Win Gatchalian na magkaroon ng special session ayon di umano daw kay BBM, kay President Bongbong Marcos. Bakit ka nakikialam? Di ba? Yan na lang po yung last, no? Yung last na talagang inaasahan ng taong bayan, yung Senate of the Philippines. Pero itong ginagawa nilang session ngayon, at ibinase ko doon sa live stream kahapon ni Senate President, ayaw na niyang, mantakin niyo yung kabayan ayaw na po niya tawagin siyang Senate President. Ayaw niyan kay Senator o Senate President Alan Peter Cayetano. Ayaw na niya tawagin siyang Senate President. Mukhang mayroon na ngang mangyayari mamaya, mga kabayan. Sa special session na to, pinanawagan ni Win Gatchalian na lahat umattend. Kasi attendance is a must. Pambihira Alam na Kaya nga, naglabas agad kahapon na nag-live kahapon si Senator Alan Peter Cayetano na mukhang dismayado, mga kabayan. Di ba? Takang-taka ako, tayo, mga kabayan natin, sinasabi nilang fresh start. Ikakaumpisa pa lang nitong si Alan Peter Cayetano, ginugulo ninyo. Yun yung totoo dyan. This Nuts, good morning. Shout out po, magandang buhay po sa inyo, mga kabayan natin The Philippines is no longer the union government is tired. Sabi ni Virgilio de los Reyes. Shout out po. Thank you po, Motias Alivio. Sa mga nag-like ay nag-share, maraming salamat. Di ba? Sabi nila, fresh start. So ngayon, dinigipit nila ito mga senador natin. Halatang-halata na gusto talaga nilang makuha ulit ang liderato sa Senado. Gayong, noong panahon sila yung nandyan, sila yung majority, wala man nangyayari sa investigasyon sa flood control. Pinapaasa lang yung taong bayan. Nakakagalit siya in the sense na andun na di ba? Gumawa na ng hakbang itong majority block ni SP Alan Peter Cayetano. Pero ginugulo nitong memorya ngayon na kiniklaim nila sila yung legit. Diba? Kita nyo, nagkakaroon ng kompetisyon sa loob ng Senado. Mantakin nyo yun. Inasahan kayo ng taong bayan dyan. Ang gusto lang talaga malaman ng tao kung tama ba ang salaysay o ang aligasyon ng 18 ex-Marines. Yun lang naman yung mahalaga dyan. Kasi nga, ang dami pong pera na wala sa bansang Pilipinas. Kita nyo? Nawala na po. Alam natin kung saan patutungo ito Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero bago tutungo sa impeachment, kailangan mula nilang makuha ang liderato ulit dyan sa Senado. Kasi alam nila na mabubulgar sila at mapapatunayan yung mga sinasabi ng 18 ex-Marines na yung nakatanggap na aligasyon talagang matutuldukan. Yun yung gusto nilang bawiin ngayon, yung liderato sa Senado para siguro manipulate. Di ba? May iba pa ba? Tanungin ko kayo, mga bayan, kanino ba tayo maniniwala? Sa mga buhaya sa Kongreso? Sa mga naghiring-hiring ng Quadcom, Tricom, at ano pang mga Kumkum?
Maniniwala ba tayo kay Trillanes? Comment nyo nga mga bayan. Kanino tayo maniniwala? Sa isang asong ulol na trililing? Or eto mga 18 ex-mares na kung saan consistent yung details nila, yung paglalahad nila ng kanilang mga nalalaman. Kasi malalaman mo kung sila ay nagpapanggap or script lang. Makikita mo talaga na alam mo yung hindi kampante magsalaysay, no, magkabuli-buli, hindi magkatugma-tugma yung kanilang mga affidavit, statement. Pero nakikita nyo, alam na alam ng 18 ex-mares kung saan napatungo yung pera, sino yung pinagdadalhan, ano yung plate number, matakin nyo. Hindi na ako magtataka na yung mga CCTV footage doon sa bahay ni Saldico, ni Romualdez, at kung kaninong bahay mo niyang dinilibira nila, for sure, wala nang CCTV footage dyan. Binago na yan, kinuha na yan. Malamang, di ba? Nakapaghanda na Kaya nga gusto nilang nakawin. Grabe talaga tong Alipuros ni Bangag. Ninanakaw na nga ang pera ng taong bayan. Ninanakaw nyo na yung kung anong meron tayo sa bansang Pilipinas, binibenta ng Bangag. Itong gold natin, binibenta na din. At mayroong balita, naibenta na daw yung, ano ba yun? Naiya ba yun? Naiya 3 ba yun? Naibenta daw Mantakin nyo. Ano na yung nangyayari sa Pilipinas kung ganito na lang lagi? Nasa tamang track na tayo Nasa tamang mayorya na tayo Pero dahil sa sakim sa kapangyarihan at talagang binabalin nila yung batas, no? At talagang ipapatupad nila yung kapangyarihan ng isang bangag, nahihirapan tayo. Tayong mga Pilipino, mga ordinaryong mamamayan, tayo mga nagbabayad ng buwis, kayo mga OFW, mga migrant workers dyan, ang laki-laki ng contribution ninyo sa mga remittances. Dito nyo nakikita, kayong mga bumuboto dyan sa grupo ni Win Gatchalian. Kung talagang Pilipino kayo, kung talagang nagtatrabaho kayo, tingnan nyo naman kung ano nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Yung pera natin ninanakaw na, tapos kayo, andyan pa rin kayo. Sumusunod sa isang bangag na wala namang proyekto, ilang taon na, mag-aapat, 4 years na po si Bongbong Marcos, wala man lang legasiya na maiiwan sa bansang Pilipinas. Diyos ko Lord. Di ba? From the start, ang ginawa ng administrasyon nila, gegipitin si Sara Duterte, gustong mapa-impeach. Di ba? From the start, mula nung naging naupo silang dalawa, Pangulo at Vice Presidente, wala nang ibang ginawa kundi Duterte, lahat ang laging may kasalanan. And to think, naniniwala tayo in general na mga mamamayang Pilipino? Hindi. Kasi alam na alam natin, 6 years ago, sa panahon ni Tatay Digong, nakita natin yung vision ni Tatay Digong, yung goal ni Tatay Digong, yung objective si Tatay Digong sa bansang Pilipinas na against corruption, droga, at maraming proyekto na build. Sinong maniniwala sa inyo? Ikumpara mo kay BBM ngayon, anong nangyari sa bansang Pilipinas? Wala. Kita niyo yung mga senador dyan, puro bangayan na lang sila. Sino yung nanggugulo? Yang Gatchalian Black. Sila ang nanggugulo. Makita man natin, ano bang ginawa ni Senate President Cayetano, ni Rodante Marcoleta. Di ba naghahanap ng paraan para masagot yung dapat sagutin na tanong ng taong bayan kung sino ang tunay na may sala dyan sa iskandalusong flood control projects, yung mga ghost projects. Kita nyo? Tapos ngayon, kudita ulit.
Mga kabayan, bakit natin nasabi na kudeta ulit? Mismo, makikita mo, kung napanood niyo po yung sinabi kahapon sa live stream ni Alan Peter Cayetano, na ayaw na niyang tawagin siyang Senate President. Ang gusto lang niya, makituloy ang laban para sa tama. Hiniling pa nga eh. No? Ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kunin na yung gusto nilang kunin. Lahat sa kanila na yung committee, chairmanship. Kahit Senate President, kita niyo yun ha, ibig sabihin, may nalalaman na talaga. At alam na talaga na magkakaroon nga ng kudeta ngayon. Diyan pa lang sa sinabi ni Win Gatchalian na lahat kailangan umattend, may attendance. Special session yan ni BBM. Doon pa lang mga kabayan, makikita na natin sa estilo ng pananalita ni Senate President Alan Peter Cayetano ay mukhang tagilid tayo. Mukhang sumuko na nga. Mukhang presidente kasi kalaban natin, mga kababayan. Yun ang pinakamasakit dahil gusto natin na magkaroon ng tunay na investigasyon pero hinaharangan nila. Grabe ka, no? Grabe ka yung overpower yung ginagawa nila eh. No? Andyan na yung sistema, ang proseso ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcoleta and Pia Cayetano. Bakit nyo haharangin? Andyan na yung Brave Marines. Bakit hindi matuloy-tuloy? Bakit nyo ginigipit? Di ba? Pag nandyan naman yung 18 Marines, kaharap ng Blue Ribbon Chairmanship ni Marcoleta at Pia Cayetano, wala naman itong mga minority block, itong Gatchalian block. Daming drama, mag-walk out, eto ganyan. No? Pag hindi sinipot, magiging kasalanan pa ng Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sino bang nauna? Kayo man. Walk out kayo ng walk out. Oh. Kasi naghanap lang kayo ng drama. Diba? Ang nais lang ng tao dito malaman, ma-verify, maimbestigahan sa tunay na venue o sa tamang lugar, gaya na lang dyan sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Yun ang gustong malaman ng taong bayan kasi lugmok po tayo ngayon eh. Lugmok talaga sa hirap ng buhay ngayon na dinanas ng ating mamamayang Pilipino. Hindi pa tayo nakapag-move on sa nagbahal na gasolina dahil sa gera dyan sa di ba? Takot lang talaga kayo. Takot kayo dahil iniisa-isa na kayo ng 18 Brave Marines. Kahit kami, hindi naman kami. Sabi ko nga sa inyo, kanino ba tayo maniniwala? Dito sa 18 ex-Marines na talagang alam na alam nila yung proseso, yung pagdi-deliver, kaninong bahay, kaninong lugar, anong address, anong sinakyan, anong plate number, saan sila nagmi-meeting, sino yung kasama nila. Nandun yung details lahat eh. Nandun lahat yung details. Matakin mo, kasama si Torre. Kasama si Romualdez, si Trillanes. Pinagmimitingan nila nung panahon na kinidnap si Tatay Digong. Nakita niyo mga kabayan natin? Tayo, ang gusto lang natin malaman dito, kayo mga trolls kayo, kung wala kayong pakialam na ninakawan na tayo ng pera, yung binabayad natin ng buwis, total, mayaman na kayo siguro kayo, bayaran man kayo, di ba? Pero kaming mga totoo nakikipaglaban at gusto talagang malaman kung anong nangyayari, kung ano talaga sino ba dapat ang managot dyan? Sino yung mastermind? Bakit parang yung kini-question natin o pinaghihinalaan natin na mastermind,
Siya pa ngayon ang state witness. Di ba? Alam nyo, ang administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, sa totoo lang, to be honest, wala kang makukuhang kakampi. Lahat nasa kanila. Kahit klarong-klaro na, mantakin mo sino mag-aakala na babanggitin ang pangalan ng isang George Garcia ng Comelec. Kita nyo? Di ba? Kaya hindi tayo nagkakamali. Totoo yung hinala natin. Hanggang hinala lang naman tayo. Until such time, meron talagang mag-confirm na nakatanggap siya ng maleta. Kaya naman pala, every time magkaroon ng issue dyan sa Comelec, merong nanalong kaalyado ng mga Duterte, gaya ng Duterte Youth Party List, 3 seats yun, pero hindi pinaupo. So ano ba tawag doon? Hindi ba tumugma? Hindi ba tumugma yung mga haka-haka natin? Bakit hindi pinaupo ang Duterte Youth Party List ng isang Comelec chairman George Garcia? Bakit? Malaking tanong, bakit? O bakit nanalo si Abante na alam natin at alam ng kanyang mga kadistrito na talo siya? Kasi bayad. Kasi nakatanggap ng paper bag. Doon pa lang, sa statement ng 18X Marines, talagang nagkakatugma. Hindi nga lang mapapatunayan kasi nga wala sa proper forum. Kasi nga pinag-aagawan nila yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Excuse me sa inyo, mga sir, yung nandyan sa grupo ng Gatchalian Block. Di ba inimbestigahan na yan ni Rodante Marcoleta? Pinamunuan niya yung Blue Ribbon Committee. Anong nangyari? Ginugulo ninyo. Di ba? Nag-uumpisa na eh. Andun na yung diskaya, andun na yung mga pasabog, andun na yung lahat. Halos, di ba? Kasi yung investigasyon, hindi naman ganun kadali yan. Pinagtagpi-tagpi yan, no? Binubusisi yan. Pero ginugulo ninyo. Oh. Hanggang sa pinalitan, hanggang sa si Tuta Soto na ang naging Senate President. Sino ang naging Blue Ribbon Committee Chairman? Si Ping Lacson. Anong ginawa ninyo? Nakailang beses lang kayo nag-hearing para patungkol sa flood control. Di ba wala din nangyari? Tapos ngayon, ang kapal naman ng mukha, sasabihin ninyo, magpalit kayo ulit ng isang Senate President sa katauhan ni Win Gatchalian para, alam niyo yung, ano yung rason nila? Napakababaw. Sabi ni Ping Lacson, fresh starts daw. Fresh start. Kakaumpisa pa lang ni Alan Peter Cayetano, hindi pa nga lang nag-uumpisa eh. Kumbaga, binubuo pa lang yung yung investigasyon, kung sino yung mga dapat ipatawag, sino yung papadala ng mga sabina o mga resource person, mga witness. Nagkakagulo na kayo. Gusto nyo agad palitan. Di ba? Kita nyo? Ngayon, sinong maniniwala sa inyo na kapag nakuha nyo, kasi mga kabayan, kudita talaga to mamaya. Klaro-klaro na yan. Kasi, kung iisipin mo, July pa sila magre-resume. Di ba? Anong silbi ng special session na yan? Na ang sabi ni Win Gatchalian, kailangan may attendance lahat. Special session daw yan ni Bongbong Marcos. Diba? Kaya nakakaawa lang. Kasi imbis na nandun na tayo, nandun na sila, gusto na talaga nila gusto nang mag-umpisa talaga ng Blue Ribbon Committee Chairmanship nila SP Cayetano, Pia Cayetano at saka ni Rodante Marcoleta. Pinipigilan nila eh.
No? Kasi nga, hinaharangan nila, ayaw nga nila makipag-cooperate. Ang tanong, bakit ayaw nyo makipag-cooperate kung wala kayong tinatago? Kung mali naman pala ang sinasabi ng 18 ex-Marines, bakit kayo natatakot? Di ba? Kung ikaw, inakusahan ka, may aligasyon sa'yo, kung wala kang kasalanan, kung wala kang tinatago, at hindi ka nakatanggap, bakit di mo hayaan na bubulong yung investigasyon under the leadership of Senate Presidency and the Blue Ribbon Committee Chairman Marcoleta and P. Cayetano? Bakit di nyo hayaan? Gigil ang taong bayan dyan kasi nga pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Lalong-lalo na pati mga overseas Filipino workers natin na gusto talagang malaman na at matuldukan na yan kung totoo ba talaga ang aligasyon. Kasi kung may mali naman ang brave 18 ex-Marines, malalaman din yan eh. Makikita din natin yun na talagang ay wala palang basihan. Hindi naman pala haka-haka lang pala yung mga aligasyon nila. Wala namang, di ba? Pero kaso, ang ebidensya na inilalahad, hindi ko rin naman sinabi na tama talaga yung sinasabi ng 18 ex-Marines. Pero kung papipiliin nyo ako kay Trillanes at sa mga buaya dyan sa Kongreso, kumpara sa mga brave 18 ex-Marines, dito na ako. Kasi detalyado, may pictures, mayroong mga mali-maleta, may mga address, kaninong bahay, nakatanggap pa si Sandro Marcos doon sa Ilocos. Sino pang hindi maniniwala dyan? Totoo talaga, nagtatrabaho sila kay former Congressman Saldico. Di ba? Magpalagay na lang natin. Nagdadrama lang itong si Saldico. Kung baga, naglalabas siya ng statement para magkakagulo-gulo tayo. O, magkagulo-gulo ang mga nag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee Chairman dyan sa flood control. Sabihin na natin na magpapalabas siya ng statement para kunwari, away-away silang dalawa ni Martin Romualdez. O, di ba? Kaya si Martin Romualdez, untouchable ngayon eh. Huwag natin kalimutan, ginawang state witness niya, buwang-buwang Remulla na yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng galawin. State witness eh, sa flood control. Mantakin mo yun. Paano mo gagalawin yan? Protektado ng isang buwing Remulla sa ombudsman. Tapos, maglalabas ng mensahe, di ba, naglabas na mensahe si Saldico, na kunwari, away-away sila. Kasi, kahit anong gawin natin, hindi rin sa ngayon, hindi mahuhuli or hindi talaga magagalaw si Martin Romualdez kasi nga state witness siya. Ng flood control scandal na yan dahil dyan kay Boyeng Remulla. O, kahit sabihin natin away-away sila, pero buti na lang kasi merong Orly Gutesa at meron brave 18 ex-Marines na talagang sinuportahan nila si Sir Orly Gutesa patungkol dyan. Kung wala kayong kasalanan, bakit gusto nyong agawin pa ang Blue Ribbon Chairmanship? Na kung saan, nandyan na sa'yo galing yan eh. Take note, nasa inyo na galing yan. Under the leadership of Tuta Soto, nasa inyo na po yan. Ilang buwan yun? Anong nangyari? Wala. Nagkaroon man ng investigasyon, wala eh, parang nililito-lito lang tayo. Diba? Pinasikot-sikot lang tayo, pinasakay-sakay lang tayo, ang ending, wala. Diba? Nakakagalit kasi nga, ginigipit na nga nila sa Sara Duterte, pati tayo mamamayang Pilipino, ginigipit din. Gusto natin makamit kung ano talaga yung totoong nangyari dyan sa flood control issues na yan. Kasi nga, trillions po ang nawala natin. Gagawa-gawa sila ng mga budget nila taon-taon. Tapos nanakawin nyo lang, walang proyekto. Puragaba. Ginagago nyo yung taong bayan. Di ba? Tapos puro kay paninira. Duterte ang may kasalanan. Yung flood control na yan, kay Duterte po yan nagsimula. Kung kay tatay hindi ko nagsimula, di sana mandami nang lumabas.
di sana, ang dami ng pinapaimbestigahan, pero bakit wala? Kita nyo, kanino bang taon, kaninong termino ba sumabog ang flood control niyan? Di ba sumabog yan dahil sa zona ni Bangag? O marami na silang flood control. O kita mo? Di na back to you. Di ba? Mirisi, Gaba. Kasi mahirap yung sasalita ka sa harap ng mamayang Pilipino sa buong mundo, globally nakikita ka, pero wala ka man talagang ginawa. Di ba? Kaya nakakadismaya ba? Na after all, ang ganda na sana ng kinaihitat, ang ganda na sana ng momentum, ang ganda na sana ng takbo, ang preparasyon ng Blue Ribbon Committee Chairman dyan sa liderato ni Senate President Cayetano, pero bakit pinipigilan ninyo? Di ba? Talagang napakasakim ninyo. Ha? Gusto nyo pang i-impeach si VP Sara Duterte. Pero dahil sa nawala sa inyo yung liderato sa Senado, gusto nyo mawiin. Hinahanapan nyo ng butas, iniisa-isa nyo mga senador. Hulihin to, kasuhan to. Oh, imagine, napanood ko din yung video ni Senator Rodante Marcoleta at sinabi na din niya ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakakasuhan nga, o kakasuhan ba yan or huhulihin? Parang ganun yun. Alam nyo, kapag nagpatuloy sila ng ganitong sistema, mga kababayan natin, talagang may mangyayari talagang hindi maganda sa bansang Pilipinas natin. Hindi po biro yung ginaganyan ninyo si Senator Rodante Marcoleta. Ang nasa likod niyan, INC. Di ba? Isama nyo pa yung mga kapatid nating Muslim, KOJC. Isama nyo pa yung iba't ibang parallel groups sa buong Pilipinas, all over the world, globally, internationally. Ang dami po mga parallel groups natin dyan. Di ba? Sabi nga ni Senate President Cayetano, ayaw niya nang magpatawag ng Senate President. Sinabi niya yan kahapon, ayaw niya nang gustong tawagin Senate President. So, ibig sabihin, meron talagang mangyayari mamaya. Papalitan talaga, papatalsikin talaga yan si Alan Peter Cayetano. Kita niyo yun. Kapag nagpatuloy sila, mga kabayan natin, mark my word, talagang magkakagulo. Hindi biro yan. Uhulihin ninyo si Marcoleta, sagna. Harapin nyo ang Iglesia ni Cristo. Harapin yung kapatiran ng Muslim. Harapin nyo lahat. Tingnan natin saan kayo pupulutin. Ako hindi naman tayo nagbabanta dito, pero kung kalabisan man lang, kung iniisa-isa nyo na yung brave curtain na mga senador natin, pinakakasuhan, pag hindi bumaliktad, kakasuhan, gigipitin, para makuha lang nila yung liderato muli dyan sa Senado. Kasi nga, ang pinakamalaking issue dyan na gusto nilang pagtakpan, yung talagang flood control na yan. Ayaw nila na lumala pa or talagang mapatunayan. Ayaw nilang mapatunayan yan kasi nga maraming masasagasaan dyan. Isa na yung nag-uutos sa kanila dyan na magkaroon ng special session. Grabe. No? Kaya sobrang nakakagigil. Yung taong bayan, alam nyo mga bayan, kahit kayo, tayo, ako, alam na natin yung kanilang ginagawa ngayon sa bansang Pilipinas. Lahat puro pagtatakip lang, puro pagde-deny. Kita nyo, may mga bayarang mga media. Arnold Cabio. Mantakin yun, kaya pala ganun siya magsalita sa kanyang programa. Kaya ganun pala siya bumira. Kasi nakatanggap din ng paper bag galing sa basurang pera.
Ramon Tulfo. Kaya naman pala ganun din. Kaya yung, sabi nga, yung mga haka-haka natin noon, naliwanagan tayo doon sa pasabog ng 18X Baris. Although, hindi pa napapatunayan kasi nga wala nga sa proper forum, wala nga sa proper hearing. Yun yung iniiwasan nila, kaya nga hindi walang unity, hindi nagkakaisa, kasi nga, nag-aagawan kung sinong mamuno dyan sa Blue Ribbon Committee chairmanship. Sinabi ni Alan Peter Cayetano, o sige, kunin nyo na yung Senate presidency. Ayaw ko na yan. Yung iba mga committee chair, kunin nyo na. Pero iwan nyo sa amin yung Blue Ribbon Committee chairmanship ng flood control. Anong sabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Ayaw ibigay. Kukunin nila. So, ibig sabihin, yung talaga yung target nila. Kasi pag nakuha nila yung liderato sa Blue Ribbon Committee dyan sa flood control na yan, babaliwalain nila ito. Bendalo eh. Yung lahat ng sinasabi dyan ng 18X Marines, invalido. Ganon kalala. Ganon kalala yung style ngayon ng administration ni Bongbong Marcos. Grabe. Kasuklam-suklam talaga, no? Sobra na. No? Okay lang sana kung merong flood control, pero may nakikita kang proyekto, kaso wala eh. Alam nyo, 2020, magkano ba yung, sino yung nakakaalam dito, magkano ba yung budget this year? Tanong ko lang, ma-recap lang natin. Kasi yung pera natin, taon-taon, trillion yan. O magkano or ilan? Yung budget this year sa 2026. O, sino makakasagot dyan? Magkano ba? Ilan ba yung budget? 6 trillion, mahigit yun eh. 6.7 or 6 point something. Nakalimutan ko lang yung exact na figure. Pero 6 trillion yun. Taon-taon na yan. Last year, 6 trillion din. Ngayon, 6 trillion. Sa 2026, half a year na tayo. Nasa June na tayo. Kumbaga, nangangalahati na tayo sa taong 2026. Try to check, Auntie Claire Castro, ano bang development sa mga budget dyan na kinakaukaw nyo lang. Walang proyekto ang gobyernong Bongbong Marcos ngayon. Kindly check kung ano ng development. Yun yung gusto ng taong bayan. Hindi yung puro awayan dyan. Na ang gusto lang naman malaman natin, ano talaga o kung sino talaga ang may pananagutan at kung totoo bang sinasabi ng mga 18 Marines dyan sa flood control na yan. Dapat ang gawin mo dyan sa palasyo dahil nilagay ka dyan para maging presidential communication officer. Lahat ng gagawin ng Pangulo, ibalita mo kung ano yung development na. Tanungin kita, Auntie Claire, anong development, anong ginagawa ngayong proyekto ni Bongbong Marcos? Nawin, ang nakikita lang natin, bumibisita lang. Tumitingin-tingin, pumunta ng Jensen. Akala mo kung talagang bagay talaga sa maging kontraktor eh. Ganon-ganon na, tingin-tingin lang, wala nang bit-bit. Wala namang binibigay. Di ba? Okay. Auntie Claire, try to check. Nangangalahati na tayo ngayon. Tapos na yung first quarter. Second quarter na tayo ngayon. Nangangalahati na tayo sa taong 2026. Nasaan yung budget? Ano ang development dyan sa DPWH? Kumusta yung mga paaralan na napakalaking questionable sa loob ng isang taon? 22 lang ka-classroom natapos? O ano nang update? Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, performance ninyo. Hindi po pwedeng hihingi kayo ng budget, wala man kayong project. So, ibig sabihin, yung ginawa niyo mga slides, yung mga estimated, yung perception, ano yung itsura, ito yung pondo dapat kailangan sa isang proyekto, nasaan? Ghost projects na naman.
Di ba? Kasi kung merong proyekto, hindi sana na nararamdaman natin ngayon. Ang take note, mga kabayan, 2026, ilang months na lang, mag-2027 na December na. 2 quarters na lang ang naiiwan. 2027, hihingi na naman yan sila ng budget. Nakita natin sa investigasyon, paulit-ulit lang yung mga ano nila mga ginagawa nila, budget, eto ganyan. Pero wala kang makikita. 2027, yan na yung pinaka last year ni Bongbong Marcos. 2027, huling hirit na yan ni Bongbong Marcos sa pagnanakaw, hindi sa trabaho. Walang maiiwan ng ligasiya yan. Anong maiiwan dyan? Hindi na nga niya marisolba ang nangyayari ngayon Wala. May nagawa ba siya? Wala rin. Di ba? Kasi 2028, wala na yan. Election na yan. Campaign period na yan. Wala na yan. Kumbaga sa laro yan, non-bearing na yan. Yung 2028, non-bearing yan. Pinaka-last year niya talaga, 2027. Nakakainis lang, nakakadismaya. Dahil dalawa lang talaga yung gusto nilang targetin. Kasi napakulong na lang si Tatay Digong Diba? Ngayon, ang gusto nila, ipa-disqualify si VP Sara Duterte. Pero before nila ipa-disqualify, kailangan mula nilang malinis ang flood control issues, yung iskandalong ghost projects na yan. Paano? Nanakawin nila yung chairmanship dyan. Ni SP Cayetano, ni Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee at Marcoleta. Pati ba naman yung pag-iimbestiga ng flood control, nanakawin nyo pa rin. Grabe. Kapal ng mukha ninyo. Diba? Kasi kung nafe-feel ko talaga nagsisinungaling ang ex-Marines, mararamdaman mo yan Kasi magsalita sila na nabibigyan nila ng hustisya yung mga sagot nila. Mahalata mo yung tao na nagsasalaysay ng kanyang mga experience sa mga nalalaman, talagang hindi naman nautal-utal, hindi naman nagkakaproblema sa mga sagot-sagot. Talagang totoo. Makikita mo yan. Di ba? Kasi ang mga to, sa mga kabayan natin, wala yan silang pakialam. Kahit magkandaletse-letse ng Pilipinas, nanakawin at nanakawin yung pera natin, wala yan silang pakiramdam kasi mga trolls nga yan, mga bayaran yan. Mas nanaisin nila itong mga trolls na to, na mas lalo pang malugbok ang bansang Pilipinas. Gusto siguro nila na maghirap tayo sa sobrang kahirapan, Ganun yung mga taong mga bayaran, mga trolls. Walang pakialam. Diba? Tayo, mga Pilipino, kaya natin mahal ang mga Duterte. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kami, sa tingin namin na tama at maaasahan na isang politiko, kaya nandyan kami sa mga Duterte. Ikaw trolls ka, kaya ang gusto mo lang ayuda, gusto mo lang pera-pera, ayan, dyan ka kay Bongbong Marcos. Pero sino ang kawawa? Kawawa ang mamayang Pilipino, kasama ka na trolls dyan. Diba? Kawawa ang bansang Pilipinas. Umuutang, wala namang balik. Kita mo yung presidente ninyo, wala na nga nagpapautang Nakakahiya na kasi nga, pangatlo tayo sa Southeast Asia na tayo yung pinaka-the most corrupt. Wala na nga nagpapautang Kumbaga, nilalayuan na yung representative ng bansang Pilipinas, yung Pangulo natin. Pagdating dyan sa ASEAN, nilalayuan. Bakit? Hindi niya maresuba-resuba problema natin dito. Ang daming korupsyon. Di ba?
Hmm. Ngayon, ano mangyayari? Sure po to, kudeta talaga mamaya. Kudeta talaga yan. Alam na. Klarong-klaro na yung pagpapahayag nila na talagang may plano na yung grupo ni Win Gatchalian. At makikita din sa mukha, sa pananalita ni Senate President Alan Peter Cayetano na mukhang ganun nga mangyayari. Pati si Rodante Marcoleta ganun na din. Kakasuhan. Alam nyo mga bayan may i-share lang ako. Kung talagang gusto nilang talagang i-impeach na si BP Sara, sige, paspasan na nila. No? Banata na nila ngayon, ubusin nila yung bread 13. Kasuhan nila hanggang sa makakuha na sila ng 16. Kasi nga, prepresyorin nila, gigipitin nila, hanggang sa maubos yung mga senator natin dyan, maging 8 na lang. Ubusin nyo na para maging mapadali. No? Taong bayan na lang. Ewan ko lang talaga, pag nangyari yan, akala nyo, nakikita na natin si BP Sara Duterte paano magalit yan. Ha? Nagtitimpi lang niya ngayon kasi nga, wala pa sa, kung baga, may paraan pa may choice pa Diba? May other way pa, lalong-lalo na ngayon, nandyan kay Senate President, Cayetano. No? Kasi, hindi naman sa sinasabi natin na pagtatakpan itong kaso to. Maayos lang pag talagang si Senate President Cayetano ang mamuno dyan at sa Blue Ribbon Committee naman ay si Marcoleta. Kasi, ano ba, walang bias ba? Problema kayo sa kabila, bakit sinasabi natin bias? Bias naman talaga. Kasi nasa kanila na Pero bakit walang hearing? Ilang beses lang. Wala na nangyari. Tapos napupunta tayo sa ibang issue. Natatakpan hanggang sa nakakalimutan. Ngayong nabawi, kasi nga, saludo din talaga ako kay Senator Bato. Di po biro yun, yung ginawa ng Senator Bato. Suicide po yun. Pwede po talagang mahuli siya nun at dalhin sa dahig. Ganun yung talagang matapang. Tapos sasabihin niyo, takbo ng takbo. Normal, tatakbo siya Kung hindi ka tatakbo, di ba? Sayang yung pagka-pulis mo, sayang yung pagka-general, pagka-PNP chief mo. Kung magpapahuli ka lang, alam naman kukulungin ka lang at dadalhin ka sa dahig. Di ba? Yun yung mga matatalinong tao, yun yung mga dating general na hindi basta-basta mahuhuli, kagaya na lang ng General Bantag. Di ba? O DILG, may nahuhuli ba kayo? Magaling lang kayo manghuli doon sa kaya ninyo. Pero mayroon totoong, hindi nyo nga mahuli-huli si Franz Castro, may kaso yan. Andyan pa din, gumagala-gala. Nakatanggap pa ng paper bag. Mantakin mo yun. Makabayan Black. Kaya matatapang yan si Raul Manuel, kung paano bumira, birayan si Tatay Digong, sagot-sagutin si BP Sara Duterte, itong si Brosas, si Franz Castro, gusto nilang ma-impeach si BP Sara Duterte, kung ano-ano mga sinasabi, paninira nila. Kasi nga, bayad. Tumugma No? Lahat ng mga unexpected na yung iniisip natin sa kanila, na mga bayaran yata to. Pero sinabi na ng 18X Marines. Kaya doon sila takot. Ayaw nila na magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee chairmanship ni Marcoleta, ni P. Cayetano. Kasi malalaman, matutukoy talaga kung sino yung mastermind dyan. Tanong ko lang, anong oras ba? Anong oras ba ngayon? Basa mo na tayo, be? Anong oras ba yung Blue Ribbon, special session nila? Antakin mo yung mga hinayupak na yan. No? Gagawa-gawa pa ng special session. Klarong-klaro, may purpose. Mayroon silang gagawing pasabog. Hindi na dapat natin yan kumbaga may tatago pa. Yun talaga yung gagawin nila. Yan talaga yan. Talagang mangyayari yan mamaya. Takot yan
Alam niyo mo ba yan, kung malapit lang yung Manila, kung meron lang talagang tulay galing Mindanao, going to Manila, Luzon, matagal na kayong sinalakay dyan. Yun ang totoo. Kapag nagpatuloy, sabi ko nga kanina, sige, ubusin nga na yung Brave 13. At nang makita ninyo, para yung matagal nang inaasam-asam ng taong bayan na tumayo si BP, mangyayari yan. Tingnan nyo. Mangyayari talaga yan. Pag nagipit na si BP, pag talagang wala nang pag-asa yung Brave 13 kasi inubos na nila, ginigipit, kinulong, kakasuhan, para bumaliktad. I tell you, tatayo yan. Talagang tatayo yan, matapang yan eh. Ngayon lang yan, hindi pa. Kasi nga, may other way pa, kaya pa. Pero pag napiga yan, yung sinasabi ng ating nila kay Rick, no? Yung iba natin mga kapatid na Muslim na dapat pangunahan niya na, no? Natatayo, titindig, magsasalita, susulong, lalaban. Eh sinabi ni VP Sara Duterte nung Independence Day, hindi tayo susuko, lalaban tayo. Huwag natin ipagpalit yung dangal natin at hindi tayo dapat magpapasakop kanino man. Ngayon lang yan, hindi pa yan si Sara Duterte kasi nga, meron pa nga other way kung kaya pa. Kasi mahirap magkagulo. Hindi biro, apektado po lahat niyan. Kung magkakaroon ng ganyang ewan ko na lang. Apektado po tayo lahat. Apektado ang ating ekonomiya. No? Kaya, pinag-iisipan yan. Di ba? Hindi po basta-basta na gagawin yan kasi nga may mga anak tayo, mayroong nag-aaral, ang daming mawawasak pag magkakagulo tayo. Pero pag patuloy silang ginigipit, inubos na yung Brave 13, dyan nyo na makikita. O hindi man ako in behalf kay BP Sara Duterte. In my own opinion lang. Dyan nyo makikita talaga. Kasi pag si BP, isang tayo lang yan ni BP Sara Duterte, nako, kahit malalayo yan, darating dyan sa Luzon. Promise. Di ba? Wala eh. Wala tayong magagawa ngayon eh. Walang mangyayari sa bansa natin eh. Klaro-klaro na. Nahuli na sila. Nabuking na sila. Ang dami, isa-isahin ba natin? Sa Congress, si Kimbo, Paduano, Fernandez, Dan Fernandez, Tinio, yung mga maiingay sa Kongreso, sila yung mga bayaran. Yung nakapirma, sila yung bayaran. Yung nag-yes sa impeachment ni Sara Duterte, sila yung nakatanggap ng mga plastic bag. Tapos magde-deny. Hindi ako nakatanggap. Eto, ganyan. Madaling sabihin. Kasi hindi napatunayan at wala sa proper hearing. Pero, takot sila mga kabayan. Bakit sila takot? Kasi pag si Barcoleta o si Pequetano ang mag-imbestiga dyan sa flood control, ipapatawag, hahanapin yan si Mark Tiksay ba yan, at saka si John Paul Estrada, at saka yung dalawang babae, papatawag yan. Di ba? Sureball na meron talagang proper investigation. Meron talagang magandang resulta. Ang tanong, pag itong Wing Gatchalian Black ang hahawak, tapos halos dyan, nandyan lahat ang mga buhaya, sa tingin ninyo, mananalo tayo? Bibirahin lang nila yung X-18X Marines. Babaliwalain lang nila yan. Alam na this. Alam niyo naman, bendalo yung sistema eh. Di ba? Halatang-halata ng galawan nila. Maglulukuhan pa ba tayo? Hindi nyo na kasi pwedeng lukuhin ang taong bayan. Gayong namulat na tayo mula nung si Tatay Digong naging presidente. Namulat tayo na ganun pala, meron pala talagang media ng mga bayaran. See,
Yung mga sinasabi ni Tatay Digong, nagkakatotoo ngayon. Di ba? Hindi lang, maraming hindi naniniwala, pero lahat nung naging Pangulo si Tatay Digong, naging presidente siya, I tell you, ang daming Pilipino na mga ordinaryong mamamayan na since naging presidente si Tatay Digong, lahat na po ay nagising. Kung baga, nagka-interesado sa usapin sa gobyerno sa bansang Pilipinas dahil yun kay Tatay Digong. Noon, ang dami walang pakialam. Mga tao noon, walang pakialam sa nangyayari sa Pilipinas. Oo, nakikita natin sa TV, sa media lang. Yun lang yung tinitingnan natin. Pero nung si Tatay Digong na ang namuno sa bansang Pilipinas, ang dami niya pong naibigay sa atin ng mga impormasyon na eto pala talaga nangyayari. Kita nyo? Ang sabi nila, walang pera ang bansang Pilipinas. Sabi ni Tatay Digong, hindi, mayaman ang Pilipinas. Hindi nga lang talaga na pamamalaan ng tunay na serbisyo. Diba? Marami tayong pera. Ang dami nga lang ninakaw. Trillions, di ba? Oh. Kita nyo? Tapos ang kakapal ng mukha. Mayroon na tayong flood control issue. Until now, walang balita kung anong update sa mga hiningi nilang budget taon-taon. Yung proyekto na sinasabi nila. O, paki-update daw, Rizal Tiberos, yung mga projects mo. Di ba? Magaling lang kayong bumira ngayon sa Duterte dahil nasa inyo ang pamahalaan. Ha? Magaling lang kayo. Pero how about pagdating ng panahon, mababalik sa inyo yung ginagawa ninyo ngayon? What if pagdating ng panahon, check and balance yan. I-check yung mga pondo na dumaan kay Bongbong Marcos, yung confidential funds, intelligence funds, yung dami mga pondo dyan eh. Ha? Calamity funds. What if pagdating ng panahon, ang ginawa ninyo ngayon kay Sara Duterte, gagawin din yan ni Sara Duterte sa inyo. Tingnan natin kung hindi ba mangangatog yung, ewan ko na lang, pati kayo mga congressman, ewan ko na lang. Tingnan na, magaling lang kayo ngayon, ang titibay nyo ngayon kasi sa inyo eh, no? May backup kayo, walang magagawa, bendalo system pa naman, di ba? O, di ba? Pag ikaw ay kalyado ng Duterte, sige nga, lumapit ka nga. Lumapit ka sa iba't ibang ahensya dyan. NBI, may malalapitan ka ba? DOJ, Ombudsman, DILG, COMELEC, wala kang matitinong malalapitan kasi hawak nga sa liig. Kasi pera nga ang pinapairal ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala siyang plano sa mga projects. Ang plano lang niya, gagawin niyang proyekto, itong kasangkapan niya, mga tauhan niya. Yan yung proyekto niya para makakuha ng mga nakaw, ng mga salapi. Tapos, habang lumalaki, lumulubo, ang utang natin, mantakin niyo yun.